Nag-alok si Donald Trump kay Pangulong Recep Tayyip Erdogan ng Turkey ng isang mega deal na malakas na tatama sa Russia. Iminungkahi ng Pangulo ng Estados Unidos sa Turkey na bumalik sa F-35 program, ibenta ang Patriot Air Defense System at alisin ang taripa kapalit ng pagtanggi sa langis ng Russia. Sa pulong kay Erdogan, iminungkahi ni Trump na maaaring muling payagan ang F-35 jets sa Turkey matapos ang 6 na taon kapalit ng pagtigil ng Ankara sa pagbili ng langis mula Russia. Kapansin-pansin, tinanggap si Erdogan sa Washington bilang mahalagang kasosyo. Nakakuha siya ng tanghalian, isang formal na hapunan sa White House, at pananatili sa Blair House residence. Tiniyak ng Pangulo ng Turkiya na sa ilalim ng bagong administrasyon, magiging perpekto ang relasyon ng Estados Unidos at Turkiya. Nakapirma na rin ang Turkiya ng 20 taong kasunduan sa Estados Unidos para sa pag-aangkat ng liquefied natural gas na nagkakahalaga ng $43 bilyon. At pati na rin sa pagbili ng mahigit 200 pampasaherong eroplano mula sa Boeing. Papayag kaya si Erdogan na putulin ang ugnayang enerhiya sa Russia para lang mapabuti ang relasyon sa Estados Unidos? Dahil sa hindi pagkakasundo ng dalawang bansa sa politika, lalo na kaugnay ng digmaan sa Gaza Strip. Ako si Oleg, ako si Alexei Pechi. Tara't alamin natin ang tungkol dito. Talagang interesante talakayin ang pag-init ng relasyon sa pagitan ng United States at Turkey. Ang mga bonus na inaalok ni Trump kay Erdogan at ang mga signal na ipinapadala na ni Erdogan sa mga Amerikano at Ukraine tungkol sa paghina ng Russia. Bago tayo magsimula, paalala lang na araw-araw may mga analytical na balita at kwento sa YouTube channel na ito. Para maging updated kayo sa lahat ng balita, kaya inirerekomenda kong mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito. Paki-like at mag-iwan ng komento sa episode na ito para mas marami ang makakita. Noong Setyembre 25, nagkita si Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos at si Pangulong Recep Tayyip Erdogan ng Turkey sa White House. Ngayon, may mas maraming detalye na tungkol sa pagpupulong na iyon. Lumabas na ang digmaan sa Ukraine, ang isa sa mga pangunahing prioridad ng pagpupulong na iyon. Ang atmosfera ay mas hindi gaanong tensyonado kumpara noong huling pagbisita ni Erdogan sa White House noong 2019 matapos ang malalaking hindi pagkakaunawaan sa politika ng dalawang bansa. Tungkol sa sitwasyon sa Syria, halos magkapareho ang posisyon ng dalawang lider. Pero hindi nag-atubili si Trump na maglatag ng mga kahilingan at malinaw niyang ipinahayag na gusto niyang itigil ng Turkey bilang miyembro ng NATO ang pagbili ng langis at gas mula sa Russia. CP, ang pinakamagandang magagawa ni Erdogan ay huwag bumili ng langis at gas mula sa Russia. Para kay Erdogan, ito ay isang masakit na usapin dahil ang Russian gas ay bumubuo ng 41% ng kabuuang import ng Turkey. Pero may kakaibang detalye rito. Noong Agosto, paalala ko lang, nagpatupad ang presidente ng Estados Unidos ng 50% na taripa sa India bilang parusa sa pagbili nila ng langis mula sa Russia. Apektado rin ang Brazil dahil 60% ng diesel fuel na inangkat nila sa nakaraang 4 na taon ay mula sa Russia. Nape-pressure din ang China dahil sa pagbili nito ng langis at gas mula sa Russia. Pero hindi ang Turkey. Ang Turkey ay natatangi sa usaping ito. Narinig ang komento ni Trump ilang linggo matapos niyang sabihing handa siyang magpatupad ng mas mahigpit na parusa sa Russia at mga kaalyado nito. Kung tutuparin ng mga bansa ng NATO ang ilang mga kondisyon, kabilang na ang pagtigil sa pagbili ng langis mula sa Russia. Ngayon, tinalakay na ni Trump ang Turkey. Pinatutunayan ng mga kamakailang pahayag ni Trump ang pagbabago ng kanyang posisyon sa digmaan ng Russia laban sa Ukraine. Paalala rin, sa simula ng ikalawang termino ni Trump bilang presidente, nagkaroon sila ni Ukraine President Volodymyr Zelensky ng maaanghang na palitan ng salita. Dati, mas pinanigan pa niya ang posisyon ni Diktador Putin sa sigalot na ito, pero ngayon, sinimulan na niyang batikusin si Putin. Noong 2022, paalala ko lang, ang European Union na binubuo ng maraming bansa, kasama ang NATO, ay kumukuha ng halos 45% ng kanilang konsumo ng gas mula sa Russia. Inaasahang bababa ngayong taon ang bilang na ito sa mga 13%. Sa madaling sabi, may natatanging posisyon ang Turkey sa isyung ito at pinapayagan ito doon. Pero mahalagang masundan ang dinamika rito. Tensyonado ang relasyon ng Turkey at United States sa ilalim ni Joe Biden.
ngunit kalmado noong ikalawang termino ni Pangulong Trump. Parehong kumikilos ng maingat ang dalawang panig na naglalayong buhayin muli ang ugnayang pangdepensa, pangkalakalan at diplomatiko. Sa ngayon, may 15% taripa ang Turkey sa pag-export papuntang Estados Unidos, kapareho ng ibang bansa ayon sa gobyerno ng United States. Nagpahiwatig na si Trump ng nalalapit na kasunduan sa kalakalan na mag-aalis ng mga taripa laban sa Turkey. Tungkol naman sa mga Amerikanong eroplano na F-35 at F-16 sa ngayon, ay narinig pa lang ang pangakong pag-uusapan ang posibleng pagbebenta. Bagamat sinabi ni Trump na naniniwala siyang magwawagi si Erdogan sa isyong ito, ito ang kanyang pahayag. Sa tingin ko, magagawa niyang bilhin ang mga bagay na gusto niyang bilhin. Ito ay nang tanungin siya, paano naman ang F-35? At sabi ni Trump, sa tingin ko, bibilhin niya. At mukhang nagpasya si Trump na parang patawarin si Erdogan sa isang mahalagang pagkakasala. Ang pagpirma ni Erdogan noong 2017 sa kasunduan para bumili ng mga Russian S-400 missile ang naging dahilan ng pagpataw ng United States ng parusa sa Turkey noong 2020 na nananatili hanggang ngayon. Hindi na makabili ang bansa ng mga American fighter jet na F-35 simula 2019 nang tanggalin ang Turkey mula sa programang ito, kahit na sa totoo lang kasali rin ang Turkey sa paggawa ng mga eroplanong ito. Ngayon, nangangako si Trump na ibabalik ang Turkey sa programang ito kung tatalikuran ng Ankara ang Russia na langis at gas. Isa pang plus ng Tushka ay ang mga sistema nitong pangkontra sa himpapawid na depensa. Sinabi ni Patriot Trump na pwedeng makuha ng Turkey ang mga Patriot, pero pagkatapos lang putulin ang ugnayan sa mga hindi malilinis na Ruso. Pero naging tuso si Trump at nagbigay na siya ng alok na hindi matanggihan ni Erdogan. Nilagdaan ng Turkey sa pagbisita ni Pangulong Erdogan sa Estados Unidos ang isang 20 taong kasunduan para sa pag-aangkat ng liquefied natural gas na nagkakahalaga ng $43 bilyong at pati na rin ang kasunduan para sa pagbili ng mahigit 200 Boeing na pampasaherong eroplano. Pero simula pa lang ito. Iwasan ang gas at langis ng Russia, mas marami pa kayong makukuha. Siyempre, may usapin din tungkol sa Israel at sa Gaza Strip. Ngunit kapansin-pansin kung paano umasta ang parehong mga leader, sina Trump at Erdogan, tungkol sa isyong ito. Lalo pang nagsikap sina Pangulong Trump at Erdogan na iwasan ang presyur sa isa't isa tungkol sa operasyong militar ng Israel sa Gaza Strip, kung saan hayagan silang sumusuporta sa magkaibang panig. Sinusuportahan ng Turkiya ang Palestino, habang kaalyado ng Estados Unidos ang Israel. Ngunit nagpasya ang dalawang leader na iwasan na lang ang paksang ito. Sinabi ni Trump na nakipagkita siya sa mga leader ng bansang Arabo para gumawa ng solusyon sa Gaza Strip. Tumango lang si Erdogan bilang sagot. Bukod dito, pumirma sila ng nuclear memorandum. Ang punto, balak ng mga Ruso magtayo ng nuclear facility para sa mapayapang gamit sa nuclear power plant ng Iran. Noon, umasa ang Turkey na matutulungan sila ng mga Ruso. Ngunit sa huli, pumirma sila ng nuclear agreement sa mga Amerikano na nangangahulugang sila ang tutulong sa pagpapaunlad ng nuclear energy sa Turkey. Sa huli, babanggitin ko ang mahalagang pahayag ni Donald Trump noong nagkita sila ni Erdogan. Iginagalang si Pangulong Erdogan ni Zelensky at Putin. Iginagalang siya ng lahat. Iginagalang ko si Erdogan. Sa tingin ko, kaya niyang magkaroon ng malaking impluensya kung gugustuhin niya. Tinutukoy dito ang pagtatapos ng digmaan ng Russia at Ukraine. Ngayon, siya ay napaka-neutral. Gusto niya ang pagiging neutral at gusto ko rin sanang maging neutral. Ang pinakamabuting magagawa niya ay huwag bumili ng langis at gas mula sa Russia. Ito ang pinakamahalagang sandali. Dito ko ilalagay ang tuldok. Ilagay niyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Iyan lang po. Mag-ingat, paalam, itutuloy.